Parang sarcastic ka lang sa akin. Woo! Parang gumagano ka. Ito plan pagkatabi mo to si Ronald eh. Masamang tao talaga yan. Nakahawa ka sa masamang damo. Kailan nga pala area na to? Tingin lang ako sa ceiling eh. Hindi lang yun talaga. Eye-roll ka ng eye-roll sa akin eh. Sabi ko, Napaka-obvious pa dito mag-eye-roll. Di siya sanay na hindi lang siya yung nagsasalita. Pwede bang at least para sa Holy Week magpakatino naman? Ayaw nga naman. Oo naman. Basta ako. Kaya nga ngayon may ice buko. Makabait na talaga ako. Palibasa, wala kayong mga pinaniniwalaan. Hindi, ako meron. Si Sir Ronald talaga. Ako, beauty. The bad and the ugly. Yun yung aking paniniwalaan. Plito yan What is beautiful is true. Therefore, parang Amy Marcos yata yan. Imelda Marcos. The true, the good, and the beautiful. And the ugly, the beautiful. Ano bang plano ninyo anong pagninilay-nilayan nyo itong paparating na Holy Week? Taping na ba tayo? Oo, kanina pa. Oh my God. Pakita mo nga kay Lord yung call mo, yung karate kai mo. Yung cobra kai mo. Pakita mo, no? Bumili na naman. Bumili. Hindi, bago yan. Bago naman. Talaga naka-full uniform na ako. Shadow boxing sa GBC, di ba? Nakita ko na nakagiyan. Kasi hindi, yun yung dati pa. May kasamang babae pa nga dati. Ito yung Tito version. Tito version. Tingin? Di ba? Parang nagde-demo ka dyan, talagang yung mga different kicks. Sa mall ba yan? Yun, di ba? Tingnan mo yung mga sipa niya at yung mga suntok niya, walang puwersa. Pero yun yung first ko. May puna rito. Wala raw puwersa yung mga sipa mo. Tingnan mo. Test natin. Gusto niya? Sinong gusto mag-test? Paano mo nasabing walang puwersa? Mainit na to. Can you tell by yung Hindi mo masabi. Hindi dapat galing sa hips eh. Galing ro sa hips dapat. Hindi niya alam sinasabi niya. Kasi barrel lang alam niya. Parang AK-47. Ang alam niya hips yung gumaganon pag nag-AK-47 siya. Hindi yung sipa eh. Pero to be fair, iba yung Muay Thai, yung question mark kick, iba yung karate, iba yung taekwondo. Ano ba ginawa mo din sa pinakita? Taekwondo 45 kicks yan. Iba yun. Question mark kick? Question mark kicks yung Muay Thai na igaganyan mo yung paa mo. Yung question mark kick. Igaganyan mo. Parang sinipa ba kita? Ganun. So parang it looks like sisipain mo parang sa taas din na ipababa. So may ano siya. It's on the way down yung hampas niya. Kung may S-kick yung karate. Pagod yan pag na-road. So iba yung alam mo pag stick nga eh. So pag na-road rage yan. Akala mo ganun, biglang andun. Pag na-road rage yan, hindi na makikipag-kick sa kanya. Babarilin na sa tuhod yan eh. Bakit sa tuhod talaga babarilin? Para hindi na makasipa. EJK. Hindi na makasipa. Para buhay pa, no? Buhay pa. Paano? Hirap kasi pag homicide. Pero masakit pa rin yun. Teka muna, bakit violent yung mga pinag-uusapan? Holy Week. Meron ka bang Lenten viewing, Ed Lingaw? Ayaw sabi ko ng website. Hindi, seryoso to Kasi ngayon, nadami ng options di ba? Noon, aantayin mo talaga, Black Saturday bago bumalik yung broadcast. Hindi, ngayon ang option lang, puwersa ng kasamaan o puwersa ng kadiliman. Si Camille Villar, gusto yung parehas. Kaya, ayun. K squared. Nagano'n talaga niya. Since binuksan mo yung paksa. Sinegway ko na. Nagano'n talaga niya. Dahil walang kwenta na pinag-uusapan yun. Iligtas na tayo. Maganda ng pag-uusapan kanina, 10 Commandments. After nung Senate na ni ate, no? Ate, sabi, ang sino mang, may sinabi ko maganda ang namamangka sa dalawang ilog ay isusuka ng parehong ilog. Mangyayari ba kay Ate Camille yun? Dahil si Aimee kasi hindi na namamangka sa dalawang ilog o dalawang sapa. Namamangka na siya sa lupa. Ako dalawang bangka. Namamangka sa dalawang bangka. Sa kanya namamangka sa lupa. Hindi ko ganap na naunawaan ang ibig sabihin nun. Ano yun? Ikaw yung poet. Hindi po sa atin. Hindi, mixed metaphor Hindi, kasi baksak yung numbers niya. If you look at yung Octa survey na, di ba? Kaya sa lupa siya kaya hindi na siya gumagalaw. In fact, yung numbers na nagsislow down na yung momentum. At saka mahalaga dyan, pare-pareho silang nasyonalista. Tama. Di ba? Nasyonalista si Aimee, nasyonalista si Camille, tapos nasyonalista rin si Pia. Yung magkapatid. At ang tumitira para kay Pia ay si Alan Peter. Diba? Saan yung bisita natin kanina? Sino? Ganyan. Oo nga, sino yun? Sir Ronald, parang magandang may addition sarili kang yun. parallel asawa ni Lino. Ganon?
mga talon ninyo. medyo sabog yata. Lord, save us. Lord. We're all over the place. So, Patrick, anong tingin mo doon sa ginawa nila Camille? No? Na in-endorse ni Sara. At sabi ni Toby Chanko ay wala namang masama ron. Siya naman, Ikaw sana tatanungin ko eh. siya naman. Medyo natawa ako sa paliwanag ni Toby Chanko na wala namang problema ron pag ini-endorse yung kanilang mga nasa slate. Wala namang weird ron, di ba? Noon pa namang gawain niya na mag-i-endorse ka ng dalawa galing sa kabilang partido. Oh, pero ito kasi hindi galing lang sa kabilang partido. Kalaban Ito ay talagang mortal na kaaway. Open warfare ito. Talagang durugan ito. No? Yun ang kaibahan. Ito lang, not surprising. Okay, for many reasons. Number one, alam mo, napansin ko even long before the start of the campaign, yung mga Facebook news pages na more or less attributed na traceable sa isang side of the political fence. Yung ba yung nag-ano sa akin? Yung mga Hindi. Mga news pages. Mukhang may tira na sa mga bilyar. May tira sa bilyar. Okay, alam ko. Long before the campaign, may mga banner sa mga bilyar. Number two, the next thing is, parang itong nung nakulong si Duterte, not too surprisingly, but rather brazenly, itong tatay, si Manny Villar, nag-post ng supporting. Oo, supporting. Hindi lang very emotional, mahalos yung post nung tatay, si Manny Villar. At doon sa post, hinukay pa lahat ng mga pictures silang dalawa ng dating presidente. That took effort. That took effort. So may mga ganong pangyayari. Clear political statement. Pero inutos mo. Yun, inutos. Pwede hindi utos. Effort yun. Nag-effort yung stuff. Sabi ng Ibon Foundation, meron silang series na lobas. Kasi yung term na Duterte Garks, yung mga mayayaman na lalong yumaman pa noon ni Duterte. So yung ibang critics, ang tinitignan nila is, it's logical for the Villars to have that soft spot for Duterte because the Duterte era was very good for their naging business. number one sila, richest family noong panahon na yun. So Duterte Gark yung term na ginamit ng iba. The reason I brought up the hits dun sa parang bumait ka, Sir Ed. news pages, allegedly news pages, long before the campaign was that doon pala makikita mo na medyo outside the Colombo ang mga bilyar sa admin. Medyo lukwar. Tsaka maybe they had nowhere to go. That would be one. Or you could say he was just that loyal. Number two. Number three, the Villars are known to have the best access to intelligence and marketing or advertising. Or baka they're just so powerful. Savvy. So they probably know something that you and I don't know. That maybe the way to win is this. Hindi, pero more than a year ago, nag-support na sila kay Kibuloy. Yeah. Mark and Cynthia voted na hindi ipadaluhin sa Senate hearings yung arrest. Ano kaya? That was Pahiram ng helicopter. medyo klaro yun at that time. And that could have soured relations with some people within the administration. Which didn't. So baka may leverage kasi sila. Tama ka eh. Baka it's because they're powerful also. Pero dahil yung mga coalitions naman are non-ideological, Right. talaga namang It's hindi business. solid yung mga yan. Maybe Like it's the business. Uniteam noong 2022. Judgmental ka. Alam mo What ba are they yun? still Medyo. doing what are they still doing with the coalition? Hindi obvious. Yung alyansa. Ba't nandun pa rin sila kung ganun? To win. Is it gonna have them win? Dahil ang tingin naman nila, they can have teka muna. their cake and eat it too. Ganun lang yun po. And that's not uncommon. Which they did in Uniteam supposedly and they didn't But work. interestingly, ito lang, one last thing I want to point out, para may magandang context ang ito mga galaw ng mga Villar. Remember, Villar, who was speaker then, and you only get to be speaker if you're allied with the man in Malacanang. This was the time of President Erap, siya yung nagpapasa ng impeachment sa House of Representatives ni Erap. So that was like medyo... That's a good observation. Medyo I don't know what you want to call it. He has good political timing or he is not an ally forever. Or wala silang political loyalties. Nagka-bad blood ba nung hindi nakuha ni BBM yung nationalista noong 2022 elections? Yes. Dahil yun ang una, alam ko yun ang una niyang kinausap para tumakbo siya under the slate. After all, hindi naman Partido Federal which nobody knows. No. Hindi naman yun ang kanyang first choice. Anong party ulit yan? Kaya Partido Federal. Parang nakalimutan na rin. After nanalo si BBM, there was an attempt by Villar, Cynthia Villar, Senator Cynthia Villar, to vie for the Senate presidency, and she didn't get it. Tama.
She didn't Naalala get ko it. yan, naalala ko She yan. didn't get it. Ang pinagbotohan dyan was Mig Zubiri or Cynthia Villar. She did not get it for obvious reasons dahil pinagkait nila yung endorsement ng allegedly ng Nationalista Party. Tsaka hindi lang Yung yun. Parang kinakailangan. wala naman siya support sa mga senador. Nakakuha rin siguro ng mga boto. Nakuha boto ata niya. Apat. Oo, kumbaga siya yun lumabas yung Mama Bear, di ba? Hiram daw ng... Apat. Sino yung apat? Yung anak. Yun ang problema. Siguro naman. Ano yung sabi ng kaibigan natin na galing China? Yung dumalaw. Oh, medyo interesting ang labanan Isang sa Las Piñas. delegasyon, Kasi ito, yung labanan sa Las Piñas, labanan din ng ano. Binulong pa pero dito yung mic. It's another example. Ano tawag dito when the dynasty is so big, Yeah. you eat each other. Parang ganun. Yeah. Ang magkalaban sa Las Piñas, for the longest time, Aguilar-Bailiwick yan. Pero syempre, Aguilar, related yan sa mga Villar. Yep. Pero ngayon sila naglalaban. Ano political cannibalism bang tawag dyan? Parang ganun. Yan gusto ni Sir Ronald, di ba yung cannibalism? Ano raw Oo, pinagmulan pero ba naman nun, talaga sir? sa Pilipinas eh. Marami Cannibalism. ata, marami. Marami. Typically, in So, parang history, ikaw, Lord, alam mo to, in history, di ba, Lord? Ayan, history with the Lord. Anong Alam mo masasabi? naman, maraming aklasan ang nangyari dahil pinagkait mo yung mahusay, yung libing. Oo nga eh. Talking about yung Totoo Marcos pala Bill. yun. Oo. Okay. Nung namatay yung matandang mayor, Covid. yung patriarch ng pamilya, Pero di ba may point na itong si ate sa kabila? tama, kasi pandemic nun eh. Pandemic yun eh. Sorry, oo. At namatay dahil sa COVID. Pero, you know, Si Dinamdam. yung matters involving the dead is very sensitive. Yeah, very We know sensitive. that. Especially for Elderly, Filipinos. yeah. I think the Gohi Revolt was sparked by that, if I'm not mistaken. Yung katawan niya. Oo, right, di ba? Pero mukhang hindi lang yun. Marami Hindi lang siya. yan. Dahil May reclamation. May issue mga sa negosyo, reclamation. mga hanap buhay, Oo. mga pinag-awayan din. Halimbawa, may issue yan, sa isa na yung reclamation. reclamation. Bigla naging environmentalist si Cynthia. Yun. Hanep. What? Save the birds. Di ba? Save the birds. Yung mangrove niya, mangrove. Wait lang. Kasi ang may deal sa reclamation, ang nagkaroon ng deal sa reclamation was the brother, Aguilar, the longtime mayor, and San Miguel Corporation. Mawawala doon sa deal yung Bakit? and for a family that's big on real estate, di ba? Medyo, ba't kami wala dyan? Siguro ganun. Okay. Kawawa naman. At saka kawawa yung mga birds. Kawawang mga birds. Doon sa sanctuary, doon sa dulo ng ano. Bird sanctuary yun. eh. No, but how is Camille Villar doing? I mean, is she on the Not right too good. path? Not Yeah. too good. Not too Hopefully. good, diba? Parang medyo ano pa rin eh, on the edge Hindi, eh. kaya nga iniisip nila itong endorsement ni Kwan, Baka ni Sara, makadagdag sa kanya sa Mindanao, tsaka sa Iglesia ni Cristo, at hindi naman mawawala sa kanya Yung kabila. kabila. Hindi naman But siya is that- bibitawan. is that- Katulad ng sinabi ni Toby kanina, no? Hindi na tinignan negatively yung pag-endorse ni Sara kay Camille. So, ganun yung calculation nila. Although, going into the home stretch, laglagan yan. Yeah. Hindi naman The i-announce ng admin machine will not be Hindi naman behind. i-announce ng administrasyon na ilalaglag siya. Gagawin lang yon. Pero may ipapalit ba yung ano? Posible. Posible. Hindi ako magugulat kung may mga Kasi negosasyon sila. I'm curious, yung Tuloy mo, ipapalit sino? yung naging statement ni Kiko Pangilinan, that there are certain lines I won't cross. I wonder, It's because people are implying he's part of the secret slate. right. Hindi si Darian yun, di ba? Last time. Hindi, meron talagang, even before, long before itong campaign, meron na ganong effort. Kaso Grand nga, coalition. ang sabi ni Sonny Trillanes, ni-reject nung mga pink tsaka dilaw. No? Ang offer yata ng Malacanang, isang slot para sa mga pink na tinanggihan nung mga pink, ang alam ko. No? Kaya hindi yan bago kung may offer ngayon. Dahil nawala si Aimee. So, yung Tinanggihan silang dalawa, dahil, tuloy mo, Ronald, tinanggihan dahil, ang tingin nila ay, ang statement nila at least ay hindi pa nare-resolve yung mga issues sa mga Marcoses. Halimbawa, yung 20 billion Yeah. na sa, Yun ba yun? sa tax. Hindi, yun yung sinabi. Oo, Yun hindi, yung sinabi, ayaw namin no? yung sinabi, alam na namin yun. Ikalawa, Tingin namin yung tingin mo. Ikalawa, yung human rights violations ng martial law. Wow, Inisa-isa nila eh. Yun talaga yun. Inisa-isa nila Huwag na eh. yung sinabi nila, Ronald, kung anong tingin mo. Tingin ko yun. Takot sila Tingin ko yung makancel? sinabi. Takot Tingin ko yung sila sinabi makancel? nila, they were addressing their base. Base, exact. Baka Oo, takot they were addressing makancel. their base na itong Mahirap makancel, eh. itong mga dahilan na ito para sa pinuportahan sila, baka mawala. Hindi ba namamangka rin sila sa maraming ilog? You know, they also refuse to criticize or come out in favor of impeachment Of Sara.
So isn't it also they want to get here, and get here? Yeah, Votes. kurot style, kurot. Pero iba kasi yung kung kasama ka doon sa slate ng mga Yeah. Duterte or kasama ka sa slate ng mga Marcoses. So namamangka rin. Oh, iba yung mga gray area na hindi ka gagawa ng statement dito dahil hindi ka pa naman daw senador. Yung mga ganun ba? Na mga eklay. Pwede bang tawaging namamangka yun? Yung Yung gano'n. Tactical Yung coalition. titirahin to yan. kasi makakakuha ka dito. Ingat lang. Oo. Ano ka dito? Pero by the Tacit way, approval. Sir dahil Patrick, I makakakuha ka saw rin the dito. numbers. So, Kiko pasok sa Magic 12 sa numero at saka Okta. Yung pulse siya lang bumaba siya ng konti. Pero in Visayas, he had a 15 points drop. But he had a 1 point increase in Mindanao. He had double-digit increase in NCR. Who is this? This is Kiko. Okay, but I over saw the weekend, have you seen your feed? sub-numbers. Have you seen your feed over the weekend? On TikTok and Reels and Facebook? My feed. Yeah? Bakit? Binabash na naman ako. Hindi ka. This time not you. Not you. Okay. Salamat. Hindi, yung, Sanay ka na. yung ang bumuhos this weekend, etong yung kumakain ng Ay, Ah, yeah. Yung dahon ng saging. Yun, marami yun. Yung marohas, ginamitan ng tinidor yung kanin. at saka yung sopas sumubo ng sandok. Oo, sarap na sarap sa higop niya, eh, no? So I just wonder if that's gonna, Ronald, tingin mo tatama yun. Or baliktad. Baka it helps him with Well, sana. their sim. Sana, pero I doubt it. Hindi siya maapektuhan. Si Kiko Pangilinan. Ibig Yung sabihin, umiinom na sopas na wala naman nahigop kundi hangin. Tingin ko nga, parang sa ganung punto, kahit ano ng traction na pwede mong gamitin, Yeah, pwede na yan. Oo. Hindi, pero kung awareness is kung awareness. nasabingit ka kasi, tapos i-adapt ka ng administrasyon, that's an additional 10% in terms Which of makes machinery. all the difference No? in the world. dito ako medyo nahihirapan. Pero ang parang isang ina-adapt nila indirectly ay si Willie. Dahil dala ni Senate President Chis Escudero. Parang Ganun? yun yung papunta. Doon. no? But there seems to be a bandwagon going to Duterte. Biro mo, Sara, who said at the start of the campaign, I'm not going to endorse anyone, suddenly endorses Camille. Camille, and not only Camille. I mean, Si naka-leather sila pareho. Oo nga eh. Parang, tingin ko yung ad nila, motorsiklo, angkas sila eh. From the website. Telma and Luis, parang ganyan. Wag naman ganun. tsaka yung So, director. Alam natin naging ending ng Thelma and Hindi Louise. kaya makita na parang ang bandwagon right now is said that it's pointing to that I doubt if direction. it is a bandwagon. It's ang Crystallization, tawag dyan ni Ronnie Holmes, tightening. Dahil halimbawa, yung kanilang mga Senate candidates before ay 1, 2, 3%. Ibig sabihin, yung 50% ni Sara at ni Digong, hindi na-transfer sa kanila. Pero ngayon, Nung nangyari yung arrest, bahagi nun ay Nag-double digit. napupunta ngayon sa kanila. Dahil parang ang kwan ngayon ng mga DDS ay suportahan nyo naman yung mga senador natin. So, hanggang Huwag lang si kailan- Sara at saka si Digong. Hanggang Tingin ko, kailan tong sympathy vote? nakikinabang sila ron. It's not a sympathy vote. It's a vote galing sa kanilang sariling base. That wasn't there yung, before, yung, you mean to say? yung sympathy votes kasi manggagaling doon sa hindi sa'yo. Di ba? Hindi sa'yo eh. This is a No, this consolidation is of a base. DDS base. This is a consolidation of the base. Tightening. Oo, ang Pero tawag kasi- doon ay tightening. Hindi Pero yung ang nagbuwas- sympathy kasi manggagaling doon sa hindi sa'yo. Pero baka sa Okta, nagbawas dun sa admin slate, dumagdag dun sa Duterte slate. So, is it just Not the necessarily. vote of the Duterte base? Not necessarily. Dahil ang bumaba lang naman sa admin, yung mga... Mga tatlo eh. Tatlo, Oo, apat eh. yung mga dati na eh. Si Pacquiao, yung walo not naman, halos sigurado yun sa admin eh. Kaya nga, offhand, no, yung mga lumalabas, 8 sa admin, 2 independent, 2 opposition. Ganun yung nag-unfold eh. Yung 2 opposition for now ay si Bongo at si Bato. Di ba? Yung sa independent, si Ben Tulfo at saka si Willie Walang Revillame. mangyayaring ipe. Oo. Oo, kasi Masyadong tight kasi. Masyadong tight. yung idol mo, nakapas. Pero ito, hindi ko maintindihan. Nakapasok sa Magic 12 based sa isang survey, yung, wag na natin banggitin yung apelido niya, pero anyway, best friend ni Ami Pamintuan. Ay, oo. Hindi, Sino sabihin mo yun? na, si Marcoleta. Si Marcoleta. Yun yung interest. Si Marcoleta. I also remember nung aplikante interview, sabi niya, bakit sa online survey siya yung nagtatap, pero sa mga legit surveys, Ano survey kaya hindi siya yun? lumalabas. So, sabi niya, Alam ni balik Ron. peke yung mga survey na yan. Peke nga. Well, that's what he said. Pero ako, I think it's not mutually Leave it to you. exclusive. I think there's a consolidation of base and then kumukuha rin sila ng some of the undecided. Remember, dun sa issue ng ICC,
meron pa rin mga 10-15% na undecided na I think the sympathy factor may have added to that. So, if you look at the WR numero, for instance, 60+% supportive sa ICC, including going for the other co-conspirators. 62%, 62%. And then around 30% yung 30+% yung basically on the Duterte side. And then with few percent undecided. So you could see if you look at the numbers of Bongo and Bato at their extreme, yun din ang number more or less ng mga tao na skeptical sa ICC, tingin nila yung intrusion nito. So yun ang interesting. So actually, hindi siya ganun ka surprising to see that there's that bump, let's call it the Duterte bump. But is this the ceiling na or is there more? I think that was your question, di ba? Will there be even more... Will it go up or go down? Pero yung kay Bato kasi, yung kay Bato kasi dati pa, yung kay Bongo kasi dati pa yun. Dati pa yan, no? yeah. Yung kay Bato, depende sa survey. Yung sa Pulse kasi, number 3 siya. Yung sa Okta, number 9. Number 3 din siya sa numero. Sa SWS, number 9 siya. Sa numero, number 3 siya. So, itong mga survey magkakaiba. No? Sa isa't isa. Pero mag-increase siya ng konti, at least across the... But I wanna ask you guys, do you think, yung sinasabi mo kanina, kasi feeling ko, Bato is so much in the news that actually it helps him eh. Parang eh. I mean, across the board, at least may improvement siya. So, whether it's Pawa effect, whether it's a sympathy vote. Pero may Kasi Pacquiao went down because feeling ko, dahil people don't see. Pero paano mo titingnan yung contradiction na almost 2/3 ng sa numero 1 ay sang-ayon na litisin si Digong at almost 90% sang-ayon sa impeachment ni Sara. Tapos, tumaas doon si Bato, nag-number 3. Yun yung contradiction na yun. Ang insight ko dyan is, this survey, it's hard to make a connection between the answer of respondents in one question and the other. Sometimes, ganun Orange na ako. Diba? Paano? Or mali yung tanong. Kaya nga maganda sana sa mga survey firms, nilalagay nila kung ano ang eksaktong tanong. Or may dissonance in voters. Minsan, voters have like, kind of floating ideas. Yeah. I'm for drug war, hindi ko. Sometimes they give you answers that they think you want to hear. That you cannot disagree. You have to agree. Pabor ka ba sa litisyon ng Pangulo for war, crimes against humanity? Siyempre, dahil crime yun eh. It was raised as a crime. Yung tanong nila na, iboboto mo ba si ganyan? Yung unang pangalan ibabanggitin mo, Yes. Malamang. Yes. Yeah. May ano yan. So, kaya nga you have to assess the questions, orange and apples, dapat nandun yung tanong. Dapat palagi nandun yung tanong. Halimbawa, more than a month ago, yung WR numero, may survey sila na nag-contradict sa isa't isa. Halimbawa, yung tanong nila na dapat bang i-impeach si Sara, nakakuha sila ng almost half na hindi. Nung generic yung question. Pero the same question na based on the articles of impeachment, dapat bang i-impeach si Sara? Nakukuha sila ng same number. So na-confuse yung tao. Nung pinaliwanag yung articles of impeachment, sangayon yung mga tao na i-impeach. Ang tanong lang, dapat bang i-impeach? Hindi sangayon yung mga tao. So, ibig sabihin, the question... Right. Baka kasi you're looking for logic. When there's none. Where there's none, as far as the people are concerned. My favorite example dyan sa surveys na yun was when we were back in the other network. Ganito lang tanong sa tao, survey. Okay, bakit kayo nanonood ng TV? Kayo ng tanong. Ang sagot ng tao, balita. Okay? Pero nung tinanong sila kung anong paborito palabas nila, it was the Chris Aquino Show. Nawala sa TV? No, it's on TV. Is it on TV? But their favorite show, is not the news. Their favorite show is not the news. They say they watch TV for the news, but their favorite show is not the news. Kala ko Lord de Vera. Because they give you an answer that they think you want to hear. Also. Parang ano yan? Best foot forward. Mataas ang literacy rate sa Pilipinas. Kasi according to surveys, ito babasa raw sila. Lahat nagbabasa ng libro. No. Isn't it historically true na halos wala tayong na-predict sa mga nag-top ng survey sa Senate? I don't think anyone predicted Robin Hood Padilla #1. I don't think anyone predicted yung Villanueva na #1 noong 2016. Yung margin, medyo pasok naman. Medyo, pero yung parang may mga always dark horse Gagalaw siguro. Meron mga top 3 eh. Halimbawa, top 3 naman. Pulse Asia, in fairness, kasama naman sa top 3 si Robin, si Loren, at saka si Rafi Tulfo. Yung tatlo naman na nagpapalitan. May sinabi ka dati na sa mga ganitong panahon, kapag yung mga
delikado yung mga nasa last 3, nasa last 4. At dito papasok yung makinarya. Yun. At saka special ops. Sa, Ginanda mo nga, siniran. Makinarya. Tanong natin sa sa anong special ops. paraan gumagana in theory? Sa TV tayo sa Ronald, hindi Well, tayo yung, kung ikaw ay nasa administrasyon at yung election ay midterms, napaka-crucial ng role ng gobyerno. Dahil yung mga LGUs na Yun lang. magtatamasa pa sa next 3 years ng gobyerno, usually sumusunod yan kung yung ibibigay sa kanilang sample ballots. Dahil Sa kung hindi sample sila ballot lang ba binibigay? dahil kung hindi sila mag-deliver, baka mayari yung next 3 years nila. Baka masampolan. Oo. Ibang usapin Wala, no? kung nandun na sa last year na yung election. Iba yung midterm. No? Dahil nga meron pa silang 3 taon. No? Sa paano ang dynamic nung ano? Dahil siyempre may influence ang gobyerno So sa pwede pa sila sumuway? sa COMELEC, Pag may dito sa impluensya military. sila sa police, may impluensya sila sa militar, may impluensya sila sa DepEd na magbibilang ng boto, may impluensya sila sa mga LGUs, mayors at governors. So ang daming impluensya during the Alam midterm. mo, napaka-benign No? ng kinikwento mo. Kaya- Yan ba yun? Parang doon yung influence Parang sa pintura pera. lang, no? Parang ganun yung play. Parang Bilang mga impressionist. Pinay Work of art. It's a work of Binanggit art. ko na ngayong COMELEC eh. Pero, I want to ask about Read something. between the lines. What about yung ano? Read between the lines. What about, I don't know, what do you think about tactical voting idea na basically, kung ikaw ay supporter ng progressive, liberal, or whatever you want to call, Team Liwanag, alam mo na, realistically, dalawa lang siguro may chance dyan. Hindi kaya it makes sense for them to also support some of the Alyansa candidates na hindi perfect, pero tingin mo, medyo maayos-ayos yan pag nakapasok yun sa Hindi, ang Senado. gagawin nila Para hindi dyan- manalo yung independence. Ang gagawin sa nila Duterte. dyan, sino ba yung boboto for impeachment? Exactly. Yun yung sinasabi ko magiging eh, criteria from the Alyansa. Ganun yung mas qualification voting, nila. yeah. No, ikalawa ay karamihan magbo-vote 2 lang. Para dagdag sa dalawa. No, imbis na pupunuin nila yung slate. So, ganun yung bahagi ng laglagan. Ina-assume No, ba kahit- natin na yung mga boboto for impeachment ay may mga opinion na at hindi lang nila sinasabi at this point? Ang taas naman ng standard ngayon. Kaya nga eh. Ibig sabihin may opinion na sila. Kaya nga. Hindi sila nag-intay na Nagparamdam naman sila. Nagparamdam. Or sino yung willing? Sino yung willing? Or Alam mo, bukas. lahat yan depende sa carrot and stick. Lahat yan depende sa quid Pero pro some quo. need more carrot and some need bigger sticks kasi. Di ba? Meron din yung ganyan. Tama. Let's be honest. Oo. Yeah. Yung iba, mga carrot lang, okay na. Yung iba, kailangan ng malaking stick. Di ba? So, Ronald, in a scale of 1 to 10, how do you think na nakalatag na to all the way to impeachment and beyond? may doubts ka na, Or sir. elections hanggang impeachment? Ang problema mo kasi, dahil wala namang Wala nang ideology. gagalaw yan. Kasi the way you put it, wala nang gagalaw dyan. Talagang ito na yung mangyayari dyan. 8-4. May gagalaw pa rin naman Impeachment, dyan. No? Halimbawa, ranking. Tapos Hindi, yung sinasabi ano nga ni Lord kanina, yung last 4. Maliit na lang yan, Ronald. Yung Maliit na last lang. part. Pero yung general latag. Hindi. Si Coco Pimentel noong 2019, number 4 eh. Tapos nung matapos yung botohan, number 11. Admin pa siya ron. Ibig sabihin, dramatic Pero yan, ha? paisa-isa lang yun. What I'm saying is, hindi ba pwedeng maging 8-4 in favor of opposition, for example? Well, No, sabihin natin, that's too generous. 5. Sabihin natin, first first time nangyari lang yan dito sa ating modern history nung panahon ni GMA. Era. First time lang yan, no? 2007. Yung nanalo si Trillanes. 7, yung napanalo sa 2007. oposisyon, no? Ngayon, walang ganong indication. No? Dahil yan, makikita mo naman, hindi naman during the last month eh. Makikita mo yan dun sa, even before the official campaign, na teka, unpopular yung presidente. Teka, yung kanyang mga kandidato ay hindi ganun kataas. Hindi mo yan malalaman during the last 3 weeks. Ngayon kasi 3 weeks na lang eh. No? Kaya, yes, may changes, lalo na sa last 4, pero yung ganun kadramatic na biglang yung opposition ang magiging dominant, walang indication ngayon. Unless Bato Isn't there gets always a first time? Yan. Oh. I mean, Hindi, lagi namang being may, contrary. lagi namang may first time, no? Pero siyempre, You're not convinced na... hindi, halimbawa, nung panahon ni PJ, may mga nasirang survey firm na Nasunog, na dahil sabi nila ay talo si FPJ sa NCR at saka sa Luzon. Yung pala panalo pala. Total. So, may mga nasira na mga namatay na established siya. survey firms, no? Andyan na rin Pero naman tayo. I doubt kung lahat ng survey firms ay sabay-sabay masisira. No? Wala ba pwedeng magsindi ng kandila para Yun kay nga eh, oo. Garciliano?
Akala ko, Liosa Vargas, Liosa, Garcia. medyo. Si Garcia, no? Garcia. Well, yun ang sinasabi ng mga ng mga ibang mga May memoir ba siya? mga generals, Sayang. no, na massive ang cheating noong 2022, pwedeng ulitin yan. Ang kaibahan ng 2022, it was a presidential election. Ito kwan lang senatorial lang So, yun yung kaibahan. But there's another wild card. We're not talking about the Bato possible arrest. I think almost everyone I talked to said he's the natural next. But the timing of Bato's arrest, if ever it happens, will also could be a factor, di ba? If not in terms of elections, in terms of You alignment. may address the yung question to sympathy him. factor, di ba? Ako marami alam ko sa mga... Ba't ayaw pumatol sa mga tanong ko? Pati sa mga schedule ng aeroplano, alam ni. Para special ops na naman tayo. ano ang take ni Alas Sir 5, Ronald? alis yung aeroplano. Well, kahit naman kasi hulihin si Bato, hindi naman siya mawawala sa slate. No? Hindi naman siya matatanggal dun sa election Ay, hindi siya makakaboto. Oo. siya lang, hindi siya makakaboto. Tataas ba siya pag hinuli siya? Well, either way, pwedeng tumaas siya dahil mararali yung kanilang base, no? Pwedeng hindi dahil kasama na siya sa crimes against humanity ngayon. no? Pero maambunan kaya ng boto o simpatya, let's say si Philip Salvador. Yan. Na laki ng jump kasi, di ba? Oh, Siguro kung hindi ganun kasikip, pwede. Halimbawa, merong kasama sa 12 na soft, no? Pero hindi kasi ganun kaluwag Ang sikip kasi, no? Ang sikip kasi, meron kang 8 na nagtatalo for the last slot, no? Tapos meron kang 10 na malalakas na. Interesting, Ronald. Sinabi mo masikip kasi medyo yung mga pasok, sabihin natin 8 na yan, matibay yan. Parang ganun sinasabi mo. Yes, yeah. So dapat ba ang strategy ng opposition, which is not the strategy of Ocho Derecho in 2019 ata, no? Hindi ba dapat ang strategy bali ng opposition ngayon is bakbakan yung mga gusto nilang ibaba? Yun nga, yun ang isa tactical voting, ganun Hindi yung sinasabi ko hindi yung administration babanatan mo, kundi yung mga kalaban mo sa boto. Kung maalala mo, 2-3 months ago, binabakbakan si Erwin Tulfo. Di ba? Paano siya kasi yung matagal na number 1, no? At ngayon, nagna-number 2 na siya. No? Sabi nga ng iba, Statistical baka tied, number 1. So may effect. Oo. Posible. Paano? Usually kasi pag nauna kang number 1, lahat ng mga canons sa'yo nakatapat. No? If you're Philip Salvador wanting to get in the winning 12, ang babakbaka mo hindi dapat si Erwin Tulfo dahil layo na panalo. Yung last 4, no? Oo. Ang problema, hindi lang yung last 4 dahil bago ka umabot sa 12, meron pang 5 No? Meron pang 6 Nandun ka ahead pa sa'yo si Abalos. Ahead pa sa'yo si Camille Villar. Ahead pa sa'yo si Bam. Ahead pa sa'yo si Gringo. Ahead pa sa'yo si Kiko. Pantay na kayo ni Jaime. Para sa poll station, mas mataas siya dun. Hindi, si Jaime ang malayo. No? Si Jaime Kaya kailangan mag-angkas na para bumilis yung habol. Si Kuya Will ba? Safe na? Sino? Willie Revillame. Hindi pa. Hindi pa. Paano? May mga survey na number 8 siya. May mga survey na number 10. No? So, yun nga yung problema rito. Actually, 12 nga siya dun sa iba-ibang mga survey, iba-iba Oo nga No? Alam mo, may survey na number 12 si Bato, may survey na number 9, may survey na number 3. So, kaya nga, ba't ang lalayo? The information we're getting from the Allianza team is that... Sino to? Si ano ba? Joke lang. is that babawasan na yung kanilang mga sortie. Interesting. Yung budget para sa mga sortie, paghahati-hatian na para sa poll-ad. Bubuhos ang poll-ad supposedly itong mga huling 3 linggo. Actually, medyo kawawa nga si Presidente dahil may mga sorties na maraming mga senador hindi na sumasama. No? Dahil siyempre, very sharp ang banat niya sa mga Hindi siya DDS. sinasabayan At siyempre, yung ibang kandidato ay lumalaro dahil nga gusto nila makakuha dun sa Mindanao votes at gusto nila makakuha dun sa makinarya ng iglesia. Yung presidente mo ay talo pa si Richard kung bumanat sa mga Duterte. Sino Richard? Ito. Actually, tama yung sinabi ni Sir Ronald. In fairness, di ba, yung lawag speech niya, di ba? Parang, eto na, let's go na. And then, hindi umabal yung team niya. So, kumbaga, yung presidente mo, finally, hindi na ganun ka-conflict avoidant. I think he's doing what he should do. But he doesn't have the right team with him. Kaya nga sabi ko, tactical... Conflict adverse yung mga kandidato. Problema naman, nag-trickle down. Correct. Tapos ayaw rin magbudots daw yung isa. Alam mo, sa totoo lang, sa akin. yung presidente, conflict averse naman talaga siya eh. Pero in fairness, Performance tong lahat eh, kaya wala sa ano niya.
hindi niya Hindi na-convince ma-sustain. lahat. Hindi na natural, deliver yung oo. linya proper. Oo, hindi siya ganun talaga eh. Or, Pero ito, alam ko mainit yung ulo mo doon sa pangalawang hearing. At sabi mo, ilan lang ang pinanood mo. wala, pangalawa or pangatlo, Yung, ilan yung ng pangalawa, hindi, yung pangalawa, sabi niya, hindi na kailangan panoorin ng buo. Yeah, hindi. Nagkapuntos ba sila kahit papano dito sa kanilang pambubuli? Kasi mukhang, pag tinanong mo ibang tao, para nakapunto sila. Well, Na-exposing government, depende. Dahil halimbawa, yung pagdepensa ni Alan Peter kay Digong, tingin ko, ang gusto niyang madagdagan yung kanyang kapatid, si Pia. Dahil si Pia, hindi pwedeng depensahan si Digong. So, mas ganun yung kanyang... dahil Good cop, bad cop. pareha silang Cayetano eh. No? Yun yung isa. Si Bato, gusto niyang ituloy-tuloy ito. Dahil ang tingin niya, nadadagdagan Save siya. himself. Nadadagdagan siya, Save di ba? himself. Si Aimee ang walang dagdag. Yun yung, ibig sabihin, hindi nakatulong kay Aimee. No? Hindi ko alam kung nakatulong siya kay Pia, pero definitely nakatulong siya kay Bato. Si Aimee yung talagang walang Pero dagdag. the Aimee thing is interesting, di ba? Kasi si Honeylet, sabi niya, ek-ek lang yan. Si Ek-lay. Panelo, whatever. But at the same time, Sara is standing. Is it because... So is Aimee parang benta siya sa isang faction within the DDS camp, pero hindi siya benta sa isang faction, so maybe there'll be some... Do you get what I'm saying, di ba? Kasi the Honeylet is a different side of... Parang di magkasundo yung dalawang faction na sinasabi. Exactly. So, parang my May point factor is, ba yun? hindi ka, maybe she's even walking into the internal civil war. I don't know, civil war Nauna fights. pa nga Okay na yata yun eh. Okay na ba? Okay na Yung yan. anak pa lang ata. I get And the Marcos sense, losing Ronald, these I get the elections sense would be na interesting. coming from less lessons from previous elections, na ang nagiging strategy ngayon is sa huli ka bubuhos. Talagang Okay. yun na, oh. Case in point, for example, si Loren nag-number 2 the last senatorial election. Kasi bandang huli na siya inaway ng anak niya, di ba? So, Sympathy vote. I think that kind of was an inflection point. Second thing, Robin Padilla was not expected to top that's it. what I'm saying. That's Number what I'm one. saying, yeah. And I think the inflection point that you can see is, I think, two things, no? Number one, yung, Wonderful tonight. Wonderful Tonight na kanta niya. Ano Number yun, two, yung la-live selling si Mariel para maka... That worked, yeah, you're Hindi, right. pero ang Bandang dominant, huli nangyari yun. nasa top 3 naman talaga si Robin Hood. Pero ang three ba siya? decisive Five doon, siya. Five. yung dalawa niyang kasama sa top 3 ay hindi admin candidates. No? Si Rafi Yeah. tsaka si Loren. Siya lang ang admin candidate. Nakadagdag yun, mga 10 to 15% yun nung panahon ni Digong. Siya ay official candidate ni Duterte. No? Okay, well, we're not talking about top. In the case of Amy, baka singit man siya ng 12 o 11. Parang gano'n. Yeah, Marcos losing in these elections. Hindi, were- pero Hindi weird, sino yeah. kanyang lalabanan? Si Bato? Sino kanyang tatanggalin? May tatanggalin siya eh. Kung papasok ka, may tatanggalin ka eh. At yung tatanggalin mo, Kasama mo. isa sa 8 na Kasama ahead mo. sa'yo. Ah. It's tough. Tapos yung 8 na ahead sa'yo, hindi naman mga pushover. No? Yun lang yung pandon. No? Pero di ba, this is also about 2028, right? Like if you're Bongo but I know that we don't believe he'll be number 1, but if ever Bongo does very well in this and Sara gets impeached and all, wouldn't Bongo have an argument to make to be the next generation to carry the day if Bato survives this and does Dalawang well? problema ni Bongo. Una, yung mga nagna-number 1 man sa Senate, hindi naman nananalo sa presidente. Pero nag-ambisyon. Ikalawa ay Nag-ambisyon. Si Robin Hood may ambisyon. yung ikalawa, Oh. saan mo hahanapin yung charisma at charm ni Bongo? Well, I mean, makinari. Yung pizza moment. Pizza! Parang ka traditional na karisma. Iba yun. Bureaucratic, technocratic charisma. Ibig sabihin, Remember, sabi ni Weber, 3 kinds Ibig of sabihin, charisma. superhuman effort Oh, yun. sabi ni- Hindi ko sinasabing hindi mangyayari, no? Sinasabi ko lang, superhuman effort. Si Weber Pelosi. Sabi ni Weber, 3 klaseng charisma. Traditional, bureaucratic, technocratic, and yung alam natin, charismatic na popular. Baka siya technocratic. Lamang Meron na 4 na talon, yung charisma ni Manny Mugato. Kesa kay Bongo. Uy, grabe naman. Meron bang... Nandamay pa. Hindi ba parang Bait na tayo, rap na daw. ironic yung technocratic charm?
Pwede ka magbigay ng example ng technocratic Anong chart. tawag doon I mean, Macron kind of played into Kung that. ikaw kasi yung tigabigay ng Ayan naman sa 27 gamot Even ni Digong, Obama, to a certain no? degree, na mix Di ba sabi ni Bongo, personal siya yung charisma and nagbibigay ng technocratic charisma. 27 gamot ni Digong na iinumin everyday. Oh, see? Hindi yun, asawa, hindi no? yun technocratic skills. Hindi, bureaucratic yan kasi ang dami mo kailang i-deliver. Pizza, gamot. Oo, bureaucracia Hindi yan. yan technocratic skills. Oh, di ba? Kahit si Lord, kayang gawin yun. Malasakit-centered. Bureaucratic yan. Ako bahala dyan. Sige, Okay, ikot okay. natin. Pakabait na tayo. Oh, magpakabait na kayo dahil mag-Holy Week na. Opo. So, manood kayo ng mga Ben-Hur at Ten Commandments. Ten Commandments. At ano pa ba? Ano yung mga Lenten viewing? Yung Patreon na support. Uy, The Chosen? The may Chosen? magandang palabas ngayon. si The Jesus Christ. Amateur. The Amateur. Tsaka yung wow. kay Jason Statham. Teka, pinag-usapan namin holy. Ano ba? Okay, holy yun eh. Patayan yung... Jesus Hindi, Revenge yun eh. Kay Jason Statham. Yung Revenge? tawag niya, An Ordinary Worker ba yun? Tapos yung yung lumabas dun sa... Spiritual ba yan? Hindi, si The Amateur, pinatay yung asawa niya. Tapos ayaw siya tanggapin ng CIA para gumante. So siya na lang gumante. Techie pala. mga plot ng lahat ng Teki Dito pala. Lapid movies. Ano? Actually. Wala lang tech. Okay. Ito, bubugaw ko sa inyo. Black Mirror, bagong season. Uy! Panoorin niyo yung episode The Common People. Oh my God. Kung gusto niyong maluha talaga ng dugo. Nakatakot to. 8 episode na yata Black yan Mirror, eh. nakatakot yan. 8 episode na yan, di ba? Ito, philosophical na. Yeah. Hindi, pero ever Purong since puso. Pero ang talaga. pinakagusto Saka ko, eulogy. ang pinakagusto yung Black Mirror, yung hinahabol ka ng aso. Ay, metal. Ayun, Yan. metal na aso. Metal. Yung Grabe robot. yun, ha? Parang China go. Parang DJI na. Ang dami pa ng Alam aso. mo ba, hindi ko pa pinapanood ulit yun. Nakakatakot yun. Nakaka-nervyos. Yun, I think yun ang pinaka-traumatized ako. Tuwan-tuwa ako nun eh. Hanggang ngayon, di ba may aso ko sa China, meron silang bagong mga Hindi nga. dogs? Ganon? Kamukha nun, natakot ako. Ayun si- As in, natakot ako. Christian, yun na ba? Pinapalis na tayo. Okay, okay.